Manalangin tayo ng tahimik sa Panginoon. Nasabi sa mga awit 134 verses 1 hanggang 2. Hali kayo, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na lingkod ng Panginoon, na nakatayo sa gabi sa bahay ng Panginoon. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong banal, at ang Panginoon ay papurihan. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, ang ating saklolo ay nasa pangalan ni Jehovah na siyang may lalang ng langit at ng lupa. Manalangin tayo. Pagpalain natin, ipanalangin natin na nawa, pagpalain tayo ni Jehovah mula sa Sion, siyang gumawa ng langit at ng lupa. Amen. Awitin natin ang Psalter 172. Psalter 172. The Blessings of Grace. Ito ay versification ng Psalm 65. Ang ating aawitin ay yung lahat ng stanzas ng Psalter 172.
Ngayon naman dumako tayo sa pagbabasa ng banal na kautusan ng Panginoon sa Exodo 20. Inikas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o na nasa lupa sa ibaba o na nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ng mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin na tumutupad ng aking mga utos." Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kaapat, alalahanin mo ang araw ng Sabas upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw, ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabas at ginawa itong banal. 5, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoong mong Diyos. 6, huwag kang papatay. 7, huwag kang mangangalunya. 8, huwag kang magnanakaw. 9, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. At 10, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o anumang bagay ng iyong kapwa. Ito ay buod na ibinigay sa atin ng Panginoong Kristo sa Mateo 22, na merong biyasa sa kautusan na nagtanong sa ating Panginoong Kristo, "Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan?" At sinabi sa kanya, "Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos, at ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Sa dalawang utos na ito nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Bilang tugon sa mga kalooban ng Panginoon, awitin natin ang Psalter 170. Psalter 170. A celebration of divine grace. Ito ay versification ng Psalm 65. Ito ang sabi sa stanza 2. "How blessed the man thou callest, and bringest near to thee, that in thy courts forever his dwelling place may be. He shall within thy temple be satisfied with grace, and filled with all the goodness of thy most holy place." Awitin natin ang tatlong stanza ng Psalter 170.
Satisfied with grace and filled with all the goodness of thy most holy grace. O God of our salvation, since thou dost love the light, thou wilt exercise us in humble spirits of pride, in all its habitations, on all the boundless free. Thy friends assuring lives, no peace apart from thee. Manalangin tayo. O makapangyarihan naming Diyos na banal, Ikaw na kataas-taasan, Ikaw na walang hanggan. O Diyos, kami ay tunay ngang namamangha sa inyo pong mga gawa. Na bagamat kami ay iba-iba ng pinanggalingan at hiwalay ng aming panambahan, kami sa Laguna at sa Bulacan. Ngunit ikaw ang makapangyarihang Diyos na tumawag sa amin at pinag-isa kami sa pamagitan ng iisang ebanghelyo ng Panginoon. Isang ebanghelyo na makapangyarihan para sa aming kaligtasan. Isang ebanghelyo na binigyan kami ng katiyakan na kami ay kabahagi ni Kristo sa lahat ng kanyang ginawa para sa kanyang iglesia. Na kami ay kabahagi ng kanyang katawan. Bagamat kami ay iba-iba ng bahagi, ngunit ikaw, Panginoon, ang siyang nagbigay sa amin ng kaisahan, iisang pananampalataya, bautismo, at iisang Panginoon. At kami ay nakikisalo rin sa iisang sakramento ng banal na hapunan. Iisang katawan na nagkaluray-luray para sa aming kaligtasan at para sa kalusugan ng aming mga kaluluwa. Iisang dugo na dumadaloy sa amin. Iisang dagta na kung saan ay nakakuha kami ng lahat ng sustansya ng aming kaluluwa. At ito ay dahil lamang sa pagkilos ng Espiritu Santo. Bilang siya na Espiritu ni Kristo, ay tinutupad niya ang lahat ng kaligtasan sang-ayon sa kamatayan ng Panginoon. Na sa pamagitan ng pananampalataya sa takdang panahon, ay kami po ay inyo pong inihugpong kay Kristo at kami na mga patay ay nagkaroon kami ng buhay. Isa itong hiwaga ng biyaya. Isa itong bagay na hindi namin lubos na maunawaan kailanman. Isa itong bagay na nakapagbibigay sa amin ng kaligayahan na maunawaan na kami nga, bagamat kami ay pinanganak na patay at piniglihi sa lahat ng kasamaan at kasalanan, ngunit niloob mo na kami ay mabuhay. Sa itong malaking biyaya sa amin, O Diyos.
Isa itong napakagandang kapahayagan ng inyo pong kahabagan. At naunawaan namin, Panginoon, na kahit kailan ay hindi kami magiging karapat-dapat sa gawa mong ito. Sapagkat kami ay makasalanan sa puso at sa aming diwa, kami ay laging marumi. Lagi kaming handa na sumamba sa mga Diyos-Diyosan at magtiwala sa iba't ibang mga Diyos. Ang aming mga bibig ay laging bukas sa mga walang mga saysay na bagay. Ang aming mga bibig ay laging nagmumura at nanunumpa ng aming kapwa. Ang aming mga kamay ay laging handang magnakaw at mangalunya. Ang aming mga mata ay nagnanasa ng hindi sa amin. Ang aming mga paa ay laging handa na lumayo sa inyong pong sabas, na dalhin ang aming mga kalakal sa araw na ito at abalahin namin ang aming mga sarili sa araw ng Sabat sa mga bagay na hindi dapat namin ginagawa, na para bang ang Sabat ay katulad lamang ng mga karaniwang araw na ibinigay mo sa amin, ang 6 na araw. At inutusan mo kami sa 6 na araw na ito na kami ay dapat magtrabaho at sa 7 araw dapat kaming magpahinga. Ngunit nakukulangan kami, Panginoon, sa 6 na araw na ito. Kaya kahit ang linggo ay ginagamit namin sa sarili naming kasiyahan. Nag-aalala kami sa aming bukas. Kaya kahit ang linggo ay ginagamit namin maging sa pagnenegosyo at pagtatrabaho. Nag-aalala kami na baka magutom kami sa kinabukasan. Ngunit inyo pong dinisiplina ang Israel nung panahon na kayo ay nagbigay sa kanila ng mana at ng karne, at inyo pong inutusan sila na huwag silang lalabas ng kanilang tolda upang kumuha ng mana at ng karne. Ngunit pilit pa rin silang lumabas sa kanilang mga tolda sa araw ng Sabat upang makakuha ng kanilang pagkain. At dinisiplina mo ang Israel at marami sa kanila ang namatay. Ama, kahabagan mo kami sa aming mga paglapastangan sa iyo pong Sabat. Patawarin mo rin kami, Panginoon, sa mga bagay na alam naming walang saysay, ngunit pinagtutuunan namin ng pansin. Ang aming oras ay abala sa araw-araw sa maraming platform ng internet, at ang aming mga post ay walang kinalaman sa mga espiritual na bagay. Ang totoo, ang aming mga post sa FB o sa iba bang platform ng internet ay hindi nakakalugod sa inyo pong mga mata. Hindi nga ito nakakalugod sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Sa halip na kami ay makapagpalakas, kami ay nakakatisod pa nga, sapagkat ang nilalaman ng aming mga puso ay puro sanlibutan. Kaya ang binubukan ng aming mga bibig ay puro galing lamang sa sanlibutan, at wala ka man lamang makita na prinsipyo ng pagiging reform. Patawarin mo rin kami, Panginoon, na kung hanggang sa oras na ito ay hindi namin naninais na maging kabahagi ng iglesia. Hindi namin nakikita ang importansya ng pagiging kabahagi ng iglesia. At
tinitignan namin ito na isang maliit na bagay lamang. Ngunit ang kalooban mo, O Diyos, ay maging kabahagi kami ng isang iglesia, sapagkat hindi mo kami nilalang upang kami ay mahiwalay sa iglesia. Kung kami man ay mahiwalay sa iglesia, ikaw pa rin ang gagawa ng paraan at ikaw ang makapangyarihang Diyos na maibalik kami kung nasaan naroon ang pangangaral ng Ebanghelyo. Nawa, O Diyos, ay kahabagan mo kami sa lahat naming mga kasalanan. Patawarin mo ang aming mga mata na nangangalunya. Patawarin mo ang aming mga kamay na gumagawa ng lahat ng karumihan. Patawarin mo din nawa kami, O Diyos, sa mga bagay na ginagawa namin na hindi na namin makita na ito ay kasalanan. Mahabag ka sa amin, O Diyos, at dalangin namin na ang panambahang ito ay maging katanggap-tanggap sa iyo, alang-alang sa iyo pong katuwiran. Malibang kami ay pawalang sala mo at patawarin mo, ay hindi kami magiging katanggap-tanggap bilang inyo pong iglesia na nagpupuri sa iyo. Ama, lahat nawa ng elemento ng aming panambahan ay inyo pong kalugdan, at ingatan niyo nawa po kami sa araw nito. Ilayo niyo nawa po kami sa lahat ng masama, at hinihiling namin ito sapagkat sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian at kapangyarihan at kaharian. Ito lamang po aming panalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Awitin natin ang Psalter 27. Psalter 27, God, the highest, good. Ang awitin natin ay yung stanza 2 and 4. Stanzas 2 and 4 ng Psalter 27. Versification ng Psalm 16. Ito ang sabi sa stanza 2. I love thy saints who fear thy name and walk as in thy sight. They are the excellent of the earth. In them is my delight. Ulitin natin ang Psalter 27, stanzas 2 and 4. Stanza 2. I love thy saints who fear thy name and walk as in thy sight. They are the excellent of in them is my delight. Stanza 4. The Lord is my inheritance, the Lord alone remains. The fullness of thy captives, the Lord my lots maintains. Dumako tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan sa Acts chapter 2 o sa pangalawang kabanata ng mga gawa. Acts chapter 2, babasahin natin ang buong kabanata. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila nakaupo. Sa kanila ay may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahahati at tumapag sa bawat isa sa kanila.
Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Noon ay may mga naninirahan sa Jerusalem na mga relihiyosong Hudyo, buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Dahil sa ugong na ito ay nagkatipon ng maraming tao at nagkagulo sapagkat naririnig nila ang bawat isa na nagsasalita sa kani-kanilang sariling wika. Sila ay nagtaka, namangha at nagsabi, "Tingnan ninyo, hindi ba mga taga-Galilea ang lahat ng mga nagsasalitang ito? Paanong naririnig natin ng bawat isa sa atin ng ating sariling wika, wikang kinagisnan?" Ang mga Parto at mga Medo at mga Elamita at mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, sa Phrygia at Pamphylia, sa Ehipto at sa mga lupain ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga panauhing taga-Roma, mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo o mga proselyte. Mga Kreteo at mga Arabe ay naririnig nating nagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Silang lahat ay nagtaka at naguluhang sinasabi sa isa't isa, "Ano ang kahulugan nito?" Ngunit ang mga iba'y nanlilibak na nagsabi, sila'y lasing sa bagong alak. Ngunit si Pedro na nakatayong kasama ng 11 ay nagtaas ng kanyang tinig at nagpahayag sa kanila, "Kayong mga kalalakihan ng Judea at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem, malaman sana ninyo ito at makinig kayo sa aking sasabihin. Ang mga ito ay hindi lasing na gaya ng inyong inaakala sapagkat ngayoy ikatlong oras pa lamang o 9:00 ng umaga. Ngunit ito ay yaong ipinahayag sa pamamagitan ni Propeta Joel. At sa mga huling araw, sabi ng Diyos, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya, at ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain, ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip. Maging sa aking mga aliping lalaki at mga aliping babae, sa mga araw na iyon ay magbubuhos ako mula sa aking espiritu, at sila'y magsasalita ng propesiya. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at makapal na usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At mangyayari na ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kayo mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos pagkatapos palayain sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaring siya'y mapigilan nito. Sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya, "Nakita ko ang Panginoon na laging kasama ko, sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay, upang huwag akong matinag. Kaya't nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila, gayon din ang aking katawan ay mananatiling may pag-asa. Sapagkat hindi mo hahayaang ang kaluluwa ko sa Hades, ni ipahihintulot man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Ipinaalam mo sa akin ang mga daan ng buhay, puspusin mo ako ng kagalakan sa iyong harapan." Mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David. Siya rin ay namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Yamang siya'y isang propeta,
At nalalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya na ang isa sa kanyang mga inapo ay iluluklok niya sa kanyang trono. Yamang nakita niya ito bago pa mangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang mga katawan ay nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito'y muling binuhay ng Diyos at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Kaya't yamang pinarangalan sa kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ibinuhos niya ito na pawang nakikita at naririnig ninyo. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, kundi siya rin ang nagsabi, "Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tuntungan ng iyong mga paa." Kaya't dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, "Mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin?" At sinabi sa kanila ni Pedro, "Magsisi kayo at magpabautismo, ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya." Sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at hinimok sila na sinasabi, "Iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito." Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ng mga 3,000 kaluluwa. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat, ayon sa pangailangan ng bawat isa. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Pagpalain nawa ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ang ating teksto ay nasa verse 41 at 42. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, 10 araw pagkatapos na ang Panginoong Kristo ay umakyat na sa langit, ay kanyang tinupad ang kanyang pangako na kanyang ibubuhos ang kanyang espiritu sa lahat ng mga mananampalataya. At kinakailangan itong mangyari upang maunawaan nila ang misteryo ng Ebanghelyo, upang maunawaan nila ang hiwaga ng biyaya, bagamat hindi man lubusan, kundi upang bigyan sila ng kaunawaan, knowledge, at bigyan sila ng katiyakan, confidence, o ng kapanatagan na sila nga'y kabahagi ng Panginoong Kristo. Kinakailangan mangyari ito sapagkat ang Panginoon ay umakyat na sa langit, sa katawan, at sa kaluluwa. At upang sabihin na hindi niya talaga tayo iniwan ng lubusan, at kahit kailan ay hindi niya iiwan ang kanyang iglesia, ibinuhos niya ang Espiritu Santo at nanahan ang Espiritu Santo sa kanyang iglesia at sa bawat kasapi ng kanyang iglesyang laganap.
At ang iglesyang laganap na ito ay masasalamin sa mga mananampalataya na ngayon ay nasa Jerusalem, kasama ng 12 apostol at ang kapalit ni Judas ay si Matias. Kasama ng 12 apostol ay nagkakatipon-tipon sila at bumaba ang Espiritu Santo at sila ay nagsalita ng mga iba't ibang wika. At dahil ang Pentecostes ay isa sa kapistahan ng mga Hudyo, dahil ito ay panahon ng pag-aani at ito ay isa sa mga kapistahan, ay ang mga iba't ibang mga taga-bayan ay pupunta ngayon sa Jerusalem upang makilahok sa kapistahang ito. Kaya sa mga unang bahagi ng chapter 2 ay makikita natin ang mga hindi Hudyo. At sabi nila, hindi ba't ang mga taong ito ay mga taga-Galilea, sabi sa verse 7? Kasi naririnig nila ang mga apostol at ang mga mananampalataya na nagsasalita sa iba't ibang wika. At ang mga iba't ibang wika na ito ay hindi katulad ng ginagawa ng mga ibang Pentecostal o ng mga ibang born again na nagsasalita sila ng mga salita na hindi naman naunawaan ng tao at sila lang ang nakaunawa nito, o kung madalas ay hindi naman nila naunawaan ang sinasabi nila. Ang mga salitang ito ay nauunawaan ng tao sapagkat ito ay iba't ibang wika ayon sa kanilang kinagisnan. Sabi ng mga ibang lahi, sabi sa verse 8, ang mga wikang ito ay kanilang kinagisnan. At isa sa mga wikang ito ay mga wika ng mga Parto, ng mga Medo, mga Elamita, mga nasa Mesopotamia, mga taga-Judea, mga Cappadocia, mga taga-Ponto at sa Asia, at sa iba pang panig ng sanlibutan. Maging ang mga taga-Roma ay naunawaan ng mga salitang ito. Hudyo man o mga hintil, taga-Israel man o labas ng Israel ay naunawaan ang mga salitang ito. At ang sabi sa verse 4, ang mga salitang ito ay ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu Santo. Kaya hindi nagkataon na naunawaan ito ng maraming tao, bagamat sila ay hindi mga Hudyo. Naunawaan ngayon ng maraming tao ang ebanghelyo ng Panginoon sapagkat ang purpose kung bakit sila nag-speaking in tongues, kung bakit sila nagsalita sa iba't ibang wika, ay hindi para gumawa lang ng show at para sabihin na narito ang Espiritu Santo at napuspos sila ng Espiritu Santo kagaya ng ginagawa ng mga Roman Catholic, ng mga charismatic at ng iba pang mga born again, kundi ang layunin nito ay upang maunawaan ng mga taga-ibang bayan o ng mga hintil ang ebanghelyo ng Panginoon. Ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo na sinasabi ni Pedro sa verse 36, kaya't dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, at itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ang nilalaman ng bawat salita na namumutawi sa kanilang bibig ay yung kumpletong pangalan ng Panginoong Kristo. Panginoong Hesukristo. Ito ang nilalaman ng ebanghelyo na nanggagaling sa kanilang bibig. At sabi sa verse 4, ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu Santo, sapagkat ang layunin ng Espiritu Santo ay laging maipahayag si Kristo. At pagkatapos nun ay pinagbintangan nga dahil sa namangha sila at nagkaroon sila ng takot, nagtataka sila paano nangyari na sila ay nagsasalita sa iba't ibang wika, bagamat hindi ito ang nakagisnan ng mga Hudyo. Ang sabi nila, baka uminom sila ng bagong alak na nakakalasing. Pero sabi ni Pedro, tumayo si Pedro sa kanilang kalagitnaan, kasama ang 11 apostol, at sinabi niya, ikasyam pa lang ng araw, kaya ikatatlo pa lang ng araw, ikatlong oras pa lamang ng araw, at hindi maaari na sila ay lasing. Ang ikatlong oras ay yung
9 o alas 9 ng umaga. At dito na ipinahayag ni Pedro ang napakagandang ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Noong panahon na yon ay wala pang New Testament, isinusulat pa lang ang New Testament, itinatala pa lang ng Espiritu Santo ang New Testament, gumagawa pa lang ng kasaysayan ng Panginoon upang maisulat ang New Testament. Kaya ang gamit ni Apostol Pedro noong panahon na yon, nung siya ay nangangaral, ay yung Old Testament Scripture. Binanggit niya ang propesiya ni Joel, binanggit niya ang propesiya ni David, at sa mga iba pang bahagi na mga gawa, ipapaliwanag din niya ang mga kasulatan ayon sa Old Testament na kung saan naroon si Kristo. Sapagkat tayo ng mga mananampalataya ay naniniwala tayo na kung ano ang kaligtasan ng Old Testament, ay yun din ang kaligtasan ng New Testament. Kung ano ang kaligtasan natin, ay kaligtasan din nila. Ipinahayag si Kristo sa kanila, bagamat ito ay may tabing pa at hindi pa ipinapahayag ng lubusan, ngunit yung principle ay naroon. Maliligtas lamang sila sa pamagitan ng binhi ng babae. Maliligtas lamang sila sa pamagitan ng Mesiyas. At yun ay pinahayag ni Pedro. Nang lahat ng nangyari kay Jesucristo ay sang-ayon sa pagtatalaga o walang hanggang panukala ng Panginoon. Sabi sa verse 23, siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Si Kristo, ayon sa eternal foreknowledge ng Panginoon, yung paunang kaalaman, paunang kapasyahan ng Diyos, itinalaga niya mula sa walang pasimula na si Kristo ay mamamatay sa pamagitan ng masasamang kamay o maruruming kamay. Kaya mayroong mga propesiya sa Old Testament. Kasi nga ang sentro ng Old Testament ay upang isakatuparan ito sa New Testament. Binigyang linaw ng New Testament kung ano yung mga nakasulat sa Old Testament. Pinapaliwanag ngayon ng mga apostol ano bang ibig sabihin ng mga propesiya sa Old Testament. At naroon si Kristo sapagkat siya ang sentro ng bawat tapat na pangangaral. At nagbunga ang pangangaral na ito ni Pedro at marami ang tumanggap sa kanyang pangangaral. Ang tema sa umagang ito, sila ng mga tumanggap. Una, titingnan natin ang kaisipan. Pangalawa, ang pamamaraan. At pangatlo, ang bunga. Sila na mga tumanggap, ang kaisipan o idea. And then secondly, ang pamamaraan o yung manner. And then thirdly, ang bunga or result. Ang maikling sermon ni Pedro na binasa natin kanina sa konteksto natin bago ang ating teksto ay nakatuon para sa Israel na ngayon ay nahaluan ng iba't ibang lahi dahil sa kapistahan ng Pentecostes o pag-aani. Kaya sabi sa verse 14, kayong mga kalalakihan ng Judea at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem. And then sa verse 22, kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo. Ang kinakausap muna dito ni Pedro ay ang mga Israelita o mga taga-Judea. Bagamat sila ay nahaluan ng iba't ibang lahi sa araw ng Pentecostes o sa kapistahan ng Pentecostes, ngunit ang kanyang ina-address sa kanyang sermon, una ay ang mga Israelita. Dahil sa kanila pinatunayan ng Panginoon ang mga gawang kamangha-mangha, ang mga kababalaghan, ang mga pangangaral ng Panginoon at pinatunayan sa kanila ng Panginoon na si Kristo nga ang tagapagligtas
at kanyang itinalagang tagapamagitan. At sa kanila rin ibinigay ng Panginoon ang kautusan, ang Old Testament Scripture. Kilala nila si Propeta Joel, hindi ito kilala ng mga Hintil. Kilala nila si David, hindi ito kilala ng mga Hintil. Or kung kilala man nila, ay nakilala nila ito bilang dakilang hari lamang, ngunit hindi nila kilala si David bilang propeta. Sapagkat sabi ni Pedro na si David ay isang propeta. Sabi niya sa verse 30, yamang siya'y isang propeta at nalalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya. Si David ay isang propeta. O sa panahon natin, isa siyang mangangaral. At naunawaan ito ng mga Hudyo. Alam nila ang banal na kasulatan ayon sa sinasabi sa Lumang Tipan. Nakilala nila ang propesiya ni Joel, nakilala nila ang sinabi ni David, at kabisado nila ang Old Testament Scripture. Ang totoo, habang nangangaral si Pedro, ito ay sinasaysay niya ayon sa kung ano ang nakabisado niya sa Scripture. Wala siyang hawak na Biblia noon. Wala siyang hawak na balunbon ng propesiya ni Joel at propesiya ni David, sapagkat napakaraming balunbon noon o scroll na kailangan niyang bisitahin. Kaya ang mga Hudyo ay sanay na kinakabisado nila ang Scripture at pinapaliwanag nila ito ayon sa ipinagkaloob na karunungan ng Panginoon sa kanila. At kaya lamang nakapagsalita si Pedro sa mga Hudyo at sa mga taga-ibang lahi ay dahil na rin sa pagbaba ng Espiritu Santo, sapagkat ang pagkapuspos ng Espiritu Santo ay hindi yung pagsasalita muna ng mga iba't ibang wika, kundi ang pagkapuspos sa Espiritu Santo ay magkaroon ka ng kaunawaan. Kaya na ipapaliwanag nila ang Ebanghelyo sang-ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu Santo kahit sa ibang wika. Sapagkat kahit sila nakatanggap ng Espiritu Santo ay nagkaroon sila ng karunungan na nagligtas sa kanila at nakita nila si Kristo na sentro ng Old Testament Scripture. At ito ang ipinahayag ngayon ni Pedro bilang siya ay pinuspos ng Espiritu Santo at binigyan siya ng katapangan, karunungan upang tumayo sa harapan ng maraming tao kasama ng 12 apostol at ipaliwanag ngayon ang Biblia. Bagamat ang kausap dito ni Pedro ay mga Hudyo, ngunit sa ating teksto sa verse 45, o sa konteksto sa verse 45, nung sinabi na ipinagbili nila ang kani-kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at pinamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa, ito ay indikasyon na hindi lamang ang mga Hudyo ang naligtas. Dahil kung ang mga Hudyo lamang ang naligtas, hindi na nila kinakailangang ibenta ang kanilang mga ari-arian sapagkat sila ay taga-Jerusalem. Kaya lamang ibinenta ng mga mananampalataya ang kanilang mga ari-arian dahil hindi sila taga-Jerusalem, at ang purpose nila, kaya nila ginawa iyon, para manirahan na sa Jerusalem kung nasaan naroon ang church. Ayaw nilang lumayo sa church. Binenta nila ang kanilang ari-arian sa kung nasaan naroon ang kanilang mga bahay. Ibinenta nila ito at ipinamahagi sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Sapagkat ang kabigatan ng isa ay kabigatan ng lahat. Ayaw nilang malayo sa church. Bagamat sila ay hindi Hudyo, ang intention ngayon nila ay manirahan na sa Jerusalem kung nasaan naroon ang pangangaral ng Panginoong Kristo, kung nasaan naroon ang isang iglesyang lokal na tapat na nangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya nakakalungkot sa panahon natin ngayon, may mga Kristiyano na lumalayo sa church. Nakakalungkot na kung saan ang church ay mahanap pa sila ng ibang tirahan na malayo sa church.
Nakakalungkot na isipin na merong nakakaunawa ng Reformed faith pero sinisikap nilang mangibang bansa dahil sa hirap ng buhay o dahil sa iba't iba pang mga kadahilanan na kung titignan mo ang kadahilanang iyon ay wala kang makikitang spiritual na punto. Ngunit ang mga mananampalataya noon at isa itong encouragement sa atin na iglesia ngayon. Binenta nila ang kanilang mga ari-arian at hindi nila alintana kung mawalan sila ng ari-arian. Hindi nila alintana na sila ay magdurusa at maghihirap. Lumapit lamang sila sa church. Ang pangunahin para sa kanila ay ang Jerusalem. Anong sabi sa Psalm 137? Sumpain nawa ako kung hindi ko gagawing pinakamataas na kagalakan ng Jerusalem kung nasaan naroon ang templo ng Panginoon. Sumpain nawa ako kung isinasawalang bahala ko ang halaga ng iglesia. Nakamamanghang isipin na kahit ang mga hindi Hudyo ay nauunawaan ang mga pinangaral ni Pedro. Kahit sila na hindi naman talaga nakakaunawa sa kautusan, ay naunawaan nilang si Kristo ang nilalaman ng buong kautusan at propeta. Itong mga hintil na ito ay hindi naman sila lumaki sa kautusan, hindi katulad ng mga Hudyo. Pero habang nangangaral si Pedro, naunawaan nila na si Kristo nga ang nilalaman ng kautusan. At nakakamangha yun para sa atin, nakakamangha isipin na kahit ang hindi mga Hudyo ay sila ay nagkaroon ng kaunawaan na si Kristo nga ang nilalaman ng buong kasulatan. Ito ang patunay na ang pangangaral ay laging makapangyarihan sa pagtawag sa mga hinirang kahit pa sa pagkakataong wala naman talaga silang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kahit sa pagkakataong hindi pa nila nababasa ang Biblia, sa oras na marinig nila ang Ebanghelyo, sapat na ito upang tawagin sila ng Panginoon. Sapagkat sino ba ang mag-iingat sa mga hinirang kundi ang Diyos? Sino ang tatawag sa kanila at magtitipon sa kanila kundi ang Diyos din mismo? Kaya ang bawat tapat na pangangaral ay isang makapangyarihang instrumento upang tawagin ng Panginoon ang bawat niyang mga hinirang at hindi hadlang ang mga wika upang gawin niya iyon. At ang kagandahan pa sa maikling sermon na ito ni Pedro ay napaliwanag niya ng maayos ang Biblia, ang nilalaman ng mga propesiya, at ito ay laging nauuwi kay Kristo. Ganun ang pangangaral. Ang pangangaral hindi yung magpapalakas ng loob mo, tuturuan ka paano maging mabuting ama, paano maging mabuting ina, o tuturuan ka paano mapalakas ang sarili mo na ikaw ay mabait, ikaw ay mabuti, at wag mong maliitin ang sarili mo. Hindi ganun ang pangangaral. Hindi pangangaral yun. Ang pangangaral ay pinapaliwanag ang scripture. At makikita ninyo, nag-focus si Pedro sa propesiya ni Joel, sa propesiya ni David. Meron siyang kinukuhang teksto at yun ang ipinapaliwanag niya. Sapagkat naroon si Kristo. Kung ano lang sinasabi ng scripture, ng isang teksto, ay yun lamang ay pinapaliwanag ni Pedro at ganun ang tapat na pangangaral. Upang makita nila at maunawaan nila ano bang sinasabi ng Espiritu Santo sa tekstong ito. At nung tinanggap ito, maging ng mga hintil ang pangangaral ni Pedro, isa itong patunay na ang pangangaral ay makapangyarihan upang tawagin sila. Ang mga Hudyo at mga hintil ang tinutukoy sa teksto na sumampalataya. Nung sinabi dito, kaya't ang mga tumanggap, sinabi na ang mga tumanggap ng kanyang salita, ng kanyang mga salita, ang tinutukoy dito ay mga Hudyo at mga hintil. At ang salitang tumanggap ay sumasalamin sa pananampalataya.
At ang sinampalatayanan nila ay ang pangangaral ni Pedro. Nung narinig nila ang pangangaral ni Pedro, ito ay sinampalatayanan nila. Sapagkat ang nilalaman ng pangangaral ni Pedro ay ang Panginoong Hesukristo, na ipahayag sa lumang tipan, na kanilang nasaksihan, na natupad sa kanilang harapan, sa pamagitan man ng kanyang kamatayan, ng kanyang muling pagkabuhay, at ng kanyang pag-akyat sa langit. Ang salitang tumanggap sa teksto, ang sabi sa verse 41, kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Yung salitang tumanggap sa orihinal ay isang salita na nangangahulugang ang mga nakarinig, Hudyo man o Hintil, ng pangangaral ni Pedro ay nakatanggap. Ibig sabihin, wala silang ginawa upang matanggap ang pangangaral ni Pedro. Sila ay tumanggap lamang, wala silang ginawa. Iba ang salitang accept sa receive. Sa orihinal at sa Ingles, ang ginamit sa ating teksto, hindi accept, kundi receive. Sila ay nakatanggap lamang. Mahalaga ang salitang ito sapagkat ang buong aklat ng mga gawa ay pumapatungkol sa soberanong pagkilos ng Espiritu Santo, sapagkat ito ay patungkol sa mga gawa ng Espiritu Santo, patungkol sa kanyang iglesia, kung paanong sinasakatuparan niya ang kaligtasan na ang Panginoong Kristo ang siyang may akda. Buhat na umakyat si Kristo sa langit, ang Espiritu Santo ang siyang kumikilos upang pamahalaan ang kaligtasan ng kanyang bayan. Pinagpapatuloy niya ang gawa ng kaligtasan upang maingatan ang mga banal. At mahalagang maunawaan natin, na sa original, ang salitang tumanggap ay nakatanggap o receive. Wala silang ginawa. Ngayon, nung natanggap ng mga Hudyo at mga Hintil ang pangangaral ni Pedro, ibig sabihin, nasa soberanong kalooban ito ng Espiritu at hindi sa soberanong kalooban ng tao. Nasa soberanong kalooban ng Espiritu ang takdang oras ng kanilang pakikinig ng Ebanghelyo. Hindi nagkataon na sila ay nasa Jerusalem. Ito ay nasa soberanong kalooban ng Espiritu. Yung takdang oras na yun ang takdang oras para sa kanilang kaligtasan, na niloob ng Espiritu para sa kanila. Siya ang nagtakda kung kailan sila makakarinig ng Ebanghelyo, at siya rin ang masusunod kung sila ba ay sasampalataya o hindi. Sapagkat marami ang nakakarinig ng Ebanghelyo. At ayon sa soberanong kalooban ng Diyos, ay makakarinig talaga ng Ebanghelyo ang marami. Ngunit ayon din sa kanyang sa kanyang soberanong kalooban, na sa kanya nakasalalay, kung ang isang tao ay sasampalataya o hindi. Mahalagang maunawaan natin na nakasalalay lagi sa Espiritu kung sino-sino lamang ang tutugon sa Ebanghelyo, sino-sino lamang sasampalataya. Hindi nagkataon na narinig nila ang mga mananampalataya na nagsasalita sa iba't ibang wika, at pagkatapos nun ay nangaral si Pedro. Lahat ng iyon ay nasa solong pagkilos lamang ng Espiritu Santo. Lahat ng detalye na ating nabasa at lahat ng detalye na nangyari sa buhay nila noong araw na iyon ay nasa soberanong kalooban ng Espiritu. Tinanggap nila ang pangangaral ni Pedro sapagkat iyon ay pagkilos ng Espiritu Santo. Nung natanggap nila ang pangangaral ni Pedro, yun ay pagkilos muna ng Espiritu Santo. Hindi ito sa pamagitan ng gawa, sapagkat ang usapin ng pagtanggap ay usapin ng kaligtasan, sabi sa verse 38.
Sabi sa verse 38, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ginamit na naman ang salitang tanggap o tinanggap o tumatanggap o tatanggapin. Sapagkat ang usapin dito ay kaligtasan. Sapagkat sa verse 38, sinabi dito, yung pangalang Hesukristo, ang pagbabautismo at kapatawaran ng mga kasalanan. Ang ibig sabihin nito ay kaligtasan. Kaya ang usapin ng pagtanggap ay kaligtasan. Kaya hindi ito maaaring sagawa. O maging sa pamagitan man ng free will ng tao o sa pagkilos ng tao, activity of man. Paano nila tinanggap ang pangangaral ni Pedro? Ano yung manner, yung pamamaraan? Sa original, sinabi na tinanggap nila ang pangangaral ng may kagalakan, pero dito sa Abab, walang sinabi. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita, ang sinabi lang ay tumanggap sila, pero walang sinabi na tinanggap nila ito ng may kagalakan. Pero sa original, sa Griego, sinabi na tinanggap nila ito ng may kagalakan. Malinaw ito sa original. Ang gospel ay offensive. Ito ay nakakatisod para sa marami sapagkat ito ay naglalaman ng mga sangkap na hindi ayon sa panlasa ng tao. Ang gusto ng tao ay puro kasalanan at makapagpapasaya sa kanya. Gusto niya ay patungkol sa negosyo, artista, pagtatrabaho, pag-abroad, mga malalaswang joke, sugal, pagpapakabait, mga salitang magpapalakas sa kanya bilang tatay, nanay, o bilang estudyante, o bilang trabahador. Isang hiwaga ng biyaya, isang hiwaga ngayon ng biyaya, na ang mga Hudyo at Hintil ay tinanggap ang pangangaral ni Pedro. O sa kanilang kalikasan, hindi ito ayon sa kanilang panlasa. Ngunit masigit pang hiwaga nang tinanggap nila ito ng may kagalakan. Kaya importante yung salitang tinanggap nila ito ng may kagalakan. Ibig sabihin, hindi na ito usapin ng kalikasan ng tao. Ito ay usapin na ng pagkilos ng Diyos. Kumilos ang Diyos upang tanggapin nila ang pangangaral ni Pedro at kumilos ang Diyos upang tanggapin nila ito ng may kagalakan. Hindi na ito usapin kung ano ang kalikasan natin bilang tao sapagkat ayon sa ating kalikasan, ayaw natin sa Ebanghelyo. Ngunit kung babaguhin ng Diyos ang ating puso at ang ating kaluluwa na patay simula pa sa sinapupunan ng ating ina, kung babaguhin ito ng Diyos at gagawa siya ng himala sa ating puso at sa ating kaluluwa, at bubuhayin tayo at muli tayong ipapanganak sa Espiritu, yung Ebanghelyo ngayon na ayaw ng ating panlasa ayon sa ating kalikasan, yung Ebanghelyo ngayon ay ang ating kagalakan. Nung gumawa ang Panginoon ng himala, nung binuhay niya ang ating kaluluwa. Ang kagalakan sa teksto ay isang indikasyon na nagbigay ng tunay na kapayapaan ng pangangaral sa mga nakarinig o sa mga tunay na mananampalataya. Simula sa sinapupunan ay hinatulan na tayo ng Diyos dahil sa kasalanan. Ngunit nang marinig natin ang Ebanghelyo, nagkaroon tayo ng kapayapaan na tayo nga'y pinatawad na alang-alang kay Kristo. Hindi ba't nang marinig mo ang Ebanghelyo, yun ang pinakamasayang araw mo? Bagbag tayo ng kasalanan, paghihirap dahil sa kasalanan at sa ating karumihan. Nung narinig mo ang Ebanghelyo, nagkaroon ka ngayon ng katiyakan na ikaw nga ay pinatawad ng Panginoon at yun ang pinakamasayang araw para sa atin nung marinig natin ang Ebanghelyo. Ang pagtanggap sa teksto ay nangangahulugan ng pananampalataya, kaya hindi ito usapin na tinanggap nila ito ayon sa kanilang free will o sa kalooban nila na para bang ayon sa kanilang kalakasan. Ito ay usapin ng Espiritu Santo at pagkilos ng Espiritu Santo. At ang pagtanggap nito ay nangangahulugan ng pananampalataya. Ito ay nangangahulugan ng pananampalataya.
Kaya natin pinagdidiinan na ito ay patungkol sa kaligtasan upang hindi isipin ninuman na kaya siya naligtas sapagkat tinanggap niya ang ebanghelyo. Ang kaligtasan ay laging sa pamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay hindi gawa. Hindi ka naligtas dahil tinanggap mo ang ebanghelyo. Hindi naligtas sa mga Hudyo at mga Hintil dahil tinanggap nila ang pangaral ni Pedro. Naligtas sila dahil kay Kristo lamang. Dahil ang nilalaman ng ebanghelyo ni Pedro ay si Kristo. Pakinggan ninyo ang tanong ng mga tao sa verse 37. Mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? Yung sinabi, anong dapat naming gawin? Anong dapat naming gawin upang kami ay maligtas? Kasi bago yun, sinabi ng verse 37, na marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso, na-convict sila ng kanilang mga kasalanan at nakita nila na karapat-dapat silang mamatay sa harapan ng Panginoon at karapat-dapat silang hatulan ng Panginoon. Kaya sabi nila, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? Alam niyo sagot ni Pedro? Verse 38. Magsisi kayo at magpabautismo. Ibig sabihin ba, maliligtas ka dahil nagsisi ka at nagpabautismo ka? Yun ang paniniwala ng mga Roman Catholic. Kaya ang mga bata bago daw mamatay ay binabautismohan. Ano ngayon ang pinagkaiba natin sa Roman Catholic kung yun ang ating paniniwala? Sasampalataya ka o magsisisi ka, tapos magpabautismo ka, maliligtas ka. Pero yun ang sagot ni Pedro. Kung ang pagkaunawa natin ay ganoon, kaligtasan ng pagsisisi at kaligtasan ng bautismo, ano pinagkaiba natin sa Roman Catholic? Ngunit ang ibig sabihin lamang ni Pedro, doon sa sagot niya, nung sinabing mga kapatid, mga Ginoo, anong dapat namin gawin? Ang ibig sabihin ni Pedro sa kanyang sagot, wala kayong dapat gawin. Dahil ang pagsisisi na kalakip ng pananampalataya ay hindi gawa ng tao. Ang pagsisisi ay kaloob ng Diyos. At ito ay gawa ng Diyos. At maging ang pagbabautismo. Ang tinutukoy na bautismo dito ay hindi lamang yung paghuhugas ng tubig, pagwiwisik ng tubig o pagbubuhos ng tubig. Ito ay patungkol sa paghuhugas ng mga kasalanan o kapatawaran. Kasi sabi sa verse 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pagbabautismo dito, ang kahulugan nito ay kapatawaran ng mga kasalanan. Hindi pwedeng ito ay sa pamagitan ng gawa. Ngayon, ang pagtanggap sa ating teksto ay nangangahulugan ng pananampalataya. Sapagkat ito ay may patungkol lagi sa kaligtasan. Ang pananampalatayang ito ay laging nakatingin sa ating Panginoong Kristo at sa kanyang mga gawa. Ibig sabihin, nung narinig nila ang pangaral ni Pedro, sila ay sumampalataya kay Kristo mismo, sapagkat ang nilalaman lagi ng tapat na pangangaral ay si Kristo, hindi dahil sa magaling magsalita si Pedro, o dahil meron siyang tapang na magsalita, meron siyang conviction at authority na magsalita, o dahil magaling magsalita si pastor, o mangaral si pastor. Hindi. Nanampalataya sila dahil si Kristo ang kapangyarihan ng bawat tapat na pangangaral. Sa pamagitan ngayon ng pananampalataya, tinanggap natin si Kristo. Ibig sabihin, sa pamagitan ng pananampalataya, ay ibinibigay sa atin si Kristo nang wala tayong ginagawa. Dahil ang salitang pagtanggap ay nangangahulugang wala kang ginawa. Tumanggap ka lang. Yung ating tinanggap si Kristo, ibig sabihin, ibinigay si Kristo sa atin nang wala man lang tayong ginagawa. At ang patunay na naibigay sa atin si Kristo ay nung tayo ay sumampalataya, kumilos ang Espiritu sa atin, at natanggap natin si Kristo. At yung manifestation ng ginawa ng Diyos sa atin, nung ibinigay sa atin si Kristo, ay nagbunga ito ng pananampalataya, nagbunga ito ng pagsisisi ng mga kasalanan. Yun yung patunay na iniligtas na tayo ng Diyos. Hindi baliktad.
Hindi yung magsisisi ka, mananampalataya ka, saka ka maliligtas. Hindi. Ang pagsisisi at pananampalataya kay Kristo ay bunga lamang ng kaligtasang tinapos na ni Kristo 2,000 taon na ang nakaraan. Ano ngayon ang naging bunga ng kanilang pagtanggap? Ano ngayon ang naging bunga ng pagtanggap ng mga Hudyo at mga Hintil sa pangangaral ni Pedro? Ito ay nagresulta sa pagbabautismo at pagiging member ng church. Ang sabi sa verse 41, kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. 3,000 kaluluwa ang sumampalataya nung panahon na iyon at nabautismuhan. Sabihin, nagresulta ito ng pagbabautismo at membership ng church. At ang pagtanggap na ito ay pampubliko. Pampubliko nilang ipinahayag si Kristo na naririnig ng mga apostol at ng mga iba pang mananampalataya. Kaya sila ngayon ay binautismuhan at napasama sa talaan ng mga kasapi ng iglesia. Oo, ang tinutukoy sa verse 41 at verse 42 ay iglesia. Sapagkat sabi sa verse 46, at araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso, at nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Sa original, nung sinabi na idinaragdag sa kanila, idinaragdag sa iglesia. Araw-araw ang mga naliligtas. Sila ay napasama sa talaan ng mga kasapi o membership ng church. Sila ay nagpahayag ng pananampalataya at bilang pangako sa kanila, sila at ang kanilang mga supling ay babautismuhan sa iglesyang iyon. Nga lang, ang ating pinanggalingan na iglesia, ang ginawa nila, nagbautismo sila nang hindi man lamang nagpapahayag ng kanilang pananampalataya ang magulang ng kanilang binautismuhan. Ito ay tahasang paglabag sa ginawa ng mga apostol. At salamat sa Panginoon at iningatan tayo at inilabas tayo mula sa bulaang iglesyang iyon. Makikita natin sa teksto ang kahalagahan ng membership sa church. Ang kalooban ng Diyos ay hindi ka lamang sumampalataya, kundi dalhin ka sa isang iglesia kung saan naroon ang tapat na pangangaral at patuloy kang pakakainin ng Panginoon, palulusugin ng Panginoon, buhat ng ikaw ay binuhay sa iyong kaluluwa, kinakailangan ng kaluluwa mo ng kakainin. At narito ang pangangaral ng Ebanghelyo, dadalhin ka ng Diyos sa isang iglesia kung saan ang pangangaral. Sa ating teksto, ang tapat na pangangaral ay nasa mga apostol. Sila ang nangangaral ng tapat na Ebanghelyo. Sila ang itinalaga ng Panginoon upang maging mga mangangaral ng Ebanghelyo na titipon sa mga anak ng Diyos na nagsipangalat sa buong sanlibutan. Pamagitan ng mga apostol ay nangangaral ang Panginoong Kristo. At ang mangangaral ay kinakailangan tinawag ng Diyos at siyang nagtalaga dapat sa mangangaral na ito. Ang bautismo ang tanda naman na sila ngay nilinis na sa kanilang mga kasalanan at may buong karapatang makapasok sa tipan ng pakikisama ng Diyos. Ang bautismo, ang picture kung paano sila nilinis sa kanilang mga kasalanan at naging katanggap-tanggap ngayon sa harapan ng Diyos. At dahil sa kapatawarang ito ng Diyos, na ang picture nito ay ang bautismo, sila ngayon ay mapapabilang sa mga hinirang ng Diyos. At ang picture ng samahan o pakikisama ng mga hinirang na ito ay ang pagiging member ng isang local church. Sapagkat walang sino man ang maaaring maging kabahagi ni Kristo kung siya ay nananatili pa rin sa kanyang mga kasalanan. Kung siya ay hindi pa rin nililinis at pinapatawad ng Panginoon, wala siyang karapatan na makibahagi sa kalipunan ng mga banal na ang picture nito ay ang isang local church. Kaya tayo nakasama-sama sa isang local church bilang mga confessing member sapagkat binigyan tayo ng katiyakan ng Panginoon na tayo nga'y kabahagi at pinatawad na sa ating mga kasalanan.
Sa pamagitan din ng pananampalataya o pagtanggap kay Kristo ay nananatili silang matibay sa turo o doktrina ng mga apostol. Hindi sinabing mga doktrina. Ang sabi sa verse 42, nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol o doktrina. Hindi sinabing mga turo o mga doktrina, kundi isa lang, doktrina. Sila ay nanatili sa doktrina. Kapagkat ang tinutukoy nito ay ang ebanghelyo na sentro ng lahat ng katuruan ng mga apostol. Ang tinutukoy dito ay ang ebanghelyo na sentro ng bawat tapat na Reformed Church ayon sa pangangaral at saligan ng mga apostol. Kapag tayo na Reformed Church, tayo ay Apostolic Church. Ang katuruan lamang ng mga apostol at pangangaral ng mga apostol ang ating pamana o ipinapangaral. Ang bagay nito ay kalakip ng pananampalataya. Walang sino man ang binigyan ng pananampalataya na hindi iniibig ang ebanghelyo. Kalakip ng pananampalataya ang pananatili sa doktrina ng mga apostol. Walang sino man ang binigyan ng pananampalataya na hindi nagpapatuloy sa doktrina ng mga apostol. Maraming mga bagay na aagaw sa ating kaligayahan. Maraming mga bagay na aagaw sa kaligayahan nating matutunan ang mga katuruan ng Diyos. Ngunit walang buhay sa mga bagay na yon. Ang totoo, sayang lang ang oras natin sa mga bagay na hindi naman espiritual. Nakakatuwang pagmasdan na sa isang church ay masigasig ang mga kasapi sa mga katuruan ng Biblia at sila ay nagpapalakasan ayon sa katotohanan ng Panginoon. Hindi sila abala sa pagchichismisan, paninira ng kapwa. Sila ay abala sa mga katotohanan ng Panginoon. Ngunit mapapahamak ang isang iglesia kung ang mga kasapi nito ay nagtatampisaw sa kahangalan ng sanlibutan kaysa sa karunungan ng Diyos. Sabi sa teksto, ang mga mananampalataya ay nagpuputol-putol ng tinapay at nananalangin. Sabi dito, nananatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Ibig sabihin nito, sila ay merong fellowship at sama-sama silang dumudulog sa Panginoon sa pamagitan ng pananalangin. Hindi tayo kanya-kanya sa church. Tayo ay bahagi ng isang katawan. At ang ating fellowship ay ang basehan ng ating fellowship ay ang katotohanan. Imposibleng magkaroon ng fellowship kung tayo ay mangmang sa doktrina ng mga apostol. Isipin mo ang isang iglesia na ang mga kasapi ay wala nang pakialam sa doktrina. Di ba't ganun ang pinanggalingan nating church? Walang pakialam sa doktrina. Wala na silang pakialam sa doktrina at disiplina. Lahat ay pwede nang maging member kahit di naman naunawaan ng Reformed faith at hindi naman talaga fully convicted ng pagiging Reformed faith. At walang kaso sa kanila kung ang mga member ay lumalayo sa iglesia sa ibang bansa kung saan walang true church. At hindi nila didisiplinahin yun. Di ba ganoon ang pinanggalingan nating church? Wala nang pakialam sa doktrina. Ang mahalaga na lang sa kanila ay magpatuloy sila bilang isang iglesia at mapalabas at maipakita sa maraming tao na napakarami nilang member. Hindi ganoon ang usapin ng pagiging church. Ang usapin ng pagiging church, kung nasaan naroon ang dalisay na pangangaral ng Ebanghelyo, doon tayo merong fellowship. At hanggat maaari, papatupad natin ang doktrina sapagkat ayaw nating mabahiran ng kasamaan at karumihan ng iglesia ng Panginoon. Mga minamahal, ang nangyari sa ating teksto ay isang nakakamanghang bagay. Sapagkat hindi likas sa atin ang lumapit sa katotohanan ng Ebanghelyo ng Diyos at makisama sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Ito ay isang hiwaga ng kamatayan ni Kristo. Malibang mamatay si Kristo,
imposibleng may sumampalataya at maidagdag o mapabili lang sa iglesia ng Panginoon. Lahat ng ito ay dahil sa soberanong pagkilos ng Diyos alang-alang kay Kristo. Kaya merong sumasampalataya, kaya merong tumatanggap sa pangangaral ng Ebanghelyo dahil sa pagkilos at kapangyarihan ng Panginoong Kristo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo pong katotohanan sa umagang ito. Pagpalain nawa po kami ng inyo pong Ebanghelyo at nawa, O Diyos, ito ay maging kalakasan namin sa araw-araw. Huwag nawa po mawaglit sa amin ang kasiyahan at kagalakan ng Ebanghelyong ito at manatili nawa kami sa mga doktrina ng mga apostol at panatili nawa po kaming tapat sa aming pagkatawag bilang isang iglesia at bilang mga kasapi nito. Ito lamang po aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Magkaloob tayo sa Panginoon para sa ating General Fund at sa ating Mission Fund. General and Mission Fund. Ulitin natin ang Psalter 49. Psalter 49, the triumphs of the gospel. The triumphs of the gospel. Ito ay versification ng Psalm 22. Ang ating aawitin ay yung verse o yung stanza 1. Stanza 1 ng Psalter 49. Of all the earth shall hear and turn unto the Lord in fear. All kingdoms of the earth shall know and worship Him as God alone. All earth to Thee, all which brings the Lord of Lords, the King of Kings. Blessed the Lord our Father's God, eternal King of Kings, who is omnipotent, performing all His days. Bless His great and glorious name, forevermore. Amen. And let His glory fill the earth, from shore to shore. Amen. Pagkapin ninyo ang basbas ng Panginoon, manalangin tayo. Panalangin natin na pagpalain nawa tayo ni Jehovah at ingatan tayo. Paliwanagin nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan. Amen.